US nagpadala ng warning sa Israel at binigyan niya lang ng 30 araw si Prime Minister Netanyahu upang sundin ito kung hindi ang Israel ay maaaring maharap sa hindi magandang sitwasyon. Ang tugon naman ng Israel ay gagawin pa rin nila ang kanilang huling desisyon batay sa kanilang pambansang interes. Ano nga ba ang pinag-uutos ng US sa Israel at paano nito mababago ang umiinit na sitwasyon sa gitnang silangan? Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagsabi sa administrasyon ni Biden na handa siyang maglungsad ng pag-atake sa mga military base kaysa sa mga pasilidad ng langis o nuklear sa Iran. Ayon sa dalawang opisyal na pamilyar sa usapin, iminumungkahi nito ang isang mas limitadong kontra-atake na layuning maiwasan ang malawakang digmaan. Sa loob ng 2 linggo mula ng huling missile attack ng Iran sa Israel na pangalawang direktang pag-atake sa loob ng 6 na buwan, naghanda ang gitnang silangan para sa inaasahang tugon ng Israel na may takot na ang matagal na hidwaan ng dalawang bansa ay maaaring sumiklab sa isang direktang engkwentrong militar. Sinabi ni US President Joe Biden sa publiko na hindi niya susuportahan ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad na may kinalaman sa nuklear. Nang mag-usap si Biden at Netanyahu noong Miyerkules, ang kanilang first call sa loob ng mahigit 7 linggo matapos ang ilang buwan ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawa, sinabi ni Netanyahu na plano niyang pagtuunan ang mga pasilidad militar sa Iran. Nangako si Israeli Defense Minister Yoav Gallant noong Martes na tutugon ang Israel sa pag-atake ng Iran na sinasabing ang kanilang tugon ay magiging eksakto, masakit at nakakagulat. Ngunit dagdag niya, hindi sila interesado na magbukas ng karagdagang mga harapan o bagong labanan. Walang agarang pahayag ang White House, sinabi ng tanggapan ng punong ministro ng Israel sa isang pahayag. Nakikinig sila sa mga opinyon ng Estados Unidos, ngunit gagawin nila ang kanilang huling desisyon batay sa kanilang pambansang interes. Samantala, nagpabala ang Estados Unidos sa Israel ng mga kahihinatnan sa loob ng 30 araw kung hindi nito pahihintulutan ang higit pang humanitarian aid na makapasok sa Gaza. At kung hindi iyon magawa ng Israel, ang tulong militar ng US ay maaaring putulin. Sinabi ni Matthew Miller, ang tagapagsalita ng State Department, na ang babala ng US ay ginawa sa isang liham na ipinadala noong linggo sa Minister of Defense ng Israel, si Yoav Gallant, at sa Minister of Strategic Affairs, si Ron Dermer, na nilagdaan nila Defense Secretary Lloyd J. Austin III at Secretary of State Antony J. Blinken. Dumating ang babala matapos ang ilang linggong pag-alerto mula sa mga opisyal ng US at UN na nagpapakita na lalo pang lumalala ang mga kondisyon sa Gaza, partikular sa hilagang bahagi ng teritoryo, kasabay ng tumataas na mga restriksyon ng Israel sa paghahatid ng international na tulong. Sinabi ni Miller na ang antas ng humanitarian aid na pumapasok sa Gaza ay ang pinakamababa mula ng mga pag-atake ng Hamas laban sa Israel noong October 7 ng nakaraang taon. Hindi niya tinukoy ang mga posibleng kahihinatnan na maaaring harapin ng Israel kung hindi ito papayag sa higit pang tulong sa Gaza. Bagaman ang isang kopya ng liham ng babala na inilathala online ng isang mamamahayag ng Axios ay malinaw na nabanggit ng posibilidad na ang Estados Unidos ay maaaring suspindihin ang military aid sa Israel dahil ipinagbabawal sa batas ng US ang pagbibigay ng military aid sa anumang bansa na natagpuang humahadlang sa paghahatid ng humanitarian aid na ibinibigay ng US. Hindi malinaw kung gaano kalaking progreso ang kailangang makamit ng Israel sa loob ng panahong iyon upang mapawi ang pangamba ng Administrasyong Biden.
Sa liham, inilahad ni Blinken at Austin ang mga partikular na hakbang na dapat gawin ng Israel upang mabawasan ang panganib ng gutom sa teritoryo, kabilang ang pagpapahintulot na makapasok ang hindi bababa sa 350 truck araw-araw sa Gaza sa pamamagitan ng 4 na pangunahing tawiran ng teritoryo bago magtaglamig. Nais din nilang lumika ang US at Israel ng bagong communication channel upang talakayin ang mga insidente na may kinalaman sa mga sibilyan na magsisimulang gamitin bago matapos ang buwang ito. Nais din ng administrasyon na magpatupad ang Israel ang mga pansamantalang pagpigil sa buong Gaza upang payagan ang mga organisasyon ng tulong na mabahagi ng supply at magbigay ng mga bakuna sa susunod na 4 na buwan. Dapat din pahintulutan ng Israel ang mga tao sa humanitarian zone ng Al-Mawasi sa loob ng Gaza na makalipat patungo sa kalupaan bago magtaglamig at pagbutihin ang seguridad para sa humanitarian convoys. Ang mga aid workers ay naging target ng mga pag-atake ng militar ng Israel kahit dati na nilang ipinaalam sa Israel Defense Forces ang kanilang mga galaw. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpadala ang US ng liham sa Israel upang ipahayag ang mga alalahanin tungkol sa paghawak nito ng humanitarian assistance. Sinabi ni Kirby sa mga mamamahayag na nagpadala rin si Austin at Blinken ng katulad na liham noong Abril at nakakuha ng isang constructive response mula sa mga Israeli. Ngunit gayunpaman, muling pinaigting ng Israel ang mga operasyon nito sa Gaza habang pinagsisikapan nitong wasakin ang Hamas kahit na naglungsad ito ng isang ground invasion sa Lebanon upang labanan ang Hezbollah na katulad ng Hamas ay sinusuportahan ng matinding kaaway ng Israel na Iran. Sinabi ng gobyernong Israeli sa administrasyong Biden na iiwasan nitong atakihin ang mga pasilidad ng nuclear enrichment at produksyon ng langis ng Iran kapag tumugon ito sa missile attack ng Iran noong October 1 sa Israel. Ayon sa 2 opisyal, ang hakbang na ito ay maaaring magpababa ng agarang posibilidad ng isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang magkalaban. Gayunpaman, sinabi ng pansamantalang leader ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qasim na nais nitong palawakin ang hidwaan nito sa Israel sa pamamagitan ng paglulungsad ng mga pag-atake sa mga malalalim na bahagi ng teritoryo ng Israel. Sa isang televised na talumpati noong Martes, ipinahiwatig niya na hindi tatanggapin ng Hezbollah ang isang tigil putukan sa Israel, maliban kung maaabot ang isang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Ang mga pag-atake ng Israel sa nakaraang ilang linggo ay pumatay o nakasugat sa marami sa mga nangungunang leader at mandirigma ng Hezbollah kahit patuloy pa ring naglalabas ang grupo ng mga rocket sa mga lungsod ng Israel.